Stephen Curry aalis na ba sa Golden State Warriors? Isang tanong na patuloy na umiikot sa NBA world ngayon. Pero bago tayo pumunta sa mga trade rumors, Celtics connection, at kung saan posibleng mapunta si Curry, may isang bagay na kailangang linawin muna. Wala pang hinihinging trade si Stephen Curry. At sa ngayon, wala ring malinaw na senyales na gusto niyang iwan ang Golden State Warriors. Pero may isang napakahalagang pahayag ang Warriors General Manager na maaaring maging dahilan kung bakit muling pinag-uusapan ng fans ang future ng kanilang superstar. At dito nagiging interesting ang lahat. Sa isang virtual interview nitong Tuesday, nagsalita si Warriors General Manager Mike Dunleavy tungkol sa tahimik na off-season ng Golden State at syempre tungkol sa future ni Stephen Curry. Ayon kay Dunleavy, naniniwala siyang mananatili pa rin si Curry sa Warriors. Pero kasabay nito, nagbigay siya ng isang napakalaking admission. Para sa kanya, may karapatan si Curry na siya mismo ang magdesisyon kung ano ang gusto niyang mangyari sa kanyang career. At kung sakaling dumating ang araw na sabihin ni Curry na gusto niyang matrade, hindi raw basta-basta ito tatanggihan ng Warriors. Sa halip pag-uusapan nila ito. Ngayon, isipin ninyo ang bigat ng statement na iyon. Dahil pinag-uusapan natin dito ang isang player na hindi lang ordinaryong superstar. Si Stephen Curry ang mukha ng modernong Warriors dynasty. Siya ang naging sentro ng championship runs ng Golden State. At higit sa lahat, siya ang dahilan kung bakit nagbago ang paraan ng paglalaro ng basketball sa buong mundo. Kaya kung isang araw ay lumapit siya sa management at sabihin, gusto kong umalis, mukhang pakikinggan talaga siya ng Warriors. Pero may mahalagang punto rito. Hindi ibig sabihin nito na naghahanda na ang Golden State na i-trade si Curry. Sa katunayan, kabaligtaran pa nga ang ipinapahiwatig ni Dunleavy. Naniniwala siya na gusto pa rin ni Curry na tapusin ang kanyang career sa Golden State. At kung pagbabasehan ang history ng relasyon ni Curry sa franchise, maiintindihan kung bakit ganoon ang confidence ng Warriors. Pero may isang bagay na hindi natin pwedeng balewalain. Papasok na si Curry sa final year ng kanyang kasalukuyang kontrata. At magiging eligible siya para sa isang contract extension sa August 29. Kaya habang sinasabi ng Warriors na gusto nilang manatili si Curry, natural lang na mapag-usapan ng fans kung ano ang susunod na mangyayari. Mananatili ba siya? Pipirma ba siya ng extension? O baka naman, sa isang nakakagulat na twist, maisip niyang subukan ng ibang environment bago matapos ang kanyang career? At dito naman pumasok ang isa sa pinakakawili-wiling rumors, Boston Celtics. May ilang Celtics fans na nagsimulang umasa na baka samantalahin ng Boston ang uncertainty tungkol sa future ni Curry. May mga naging usapan online tungkol sa posibilidad na subukan siyang kunin, pero kailangang maging malinaw. Walang totoong trade deal na nangyari. Ang rumor tungkol sa Celtics at Curry ay napaulat na hindi totoo. Pero gaya ng alam natin sa NBA, minsan hindi kailangan ng totoong trade para maging malaking usapan ng isang rumor. Sapat nang isipin ng fans ang possibility. At lalo pang naging interesting ang sitwasyon ng isa sa mga dating teammates ni Curry ang nagpahayag na gusto niyang makita ang superstar na maglaro para sa Celtics. Natural, mabilis itong kumalat. At doon nagsimulang magtanong ang fans, paano kung mangyari talaga? Paano kung makita natin si Stephen Curry na suot ang ibang jersey bago matapos ang kanyang career? Paano kung Boston nga ang maging destination? At higit sa lahat, papayag ba ang Warriors? Sa ngayon, ang sagot ay hindi natin alam. At kung pagbabasehan ang sinabi ni Dunleavy, hindi rin iyon ang senaryo na inaasahan nila. Malinaw ang kanilang pananaw. Gusto nilang matapos ni Curry ang kanyang career sa Golden State. At malaki rin ang kanilang confidence na iyon mismo ang gusto ni Curry. Pero may kakaibang respeto ang Warriors sa kanilang superstar. Kung magbago ang isip ni Curry, mukhang hindi nila siya pipilitin na manatili. At iyon ang dahilan kung bakit mas interesting ang kanyang future ngayon. I-comment mo ang iyong opinion sa baba. At kung gusto mong updated ka sa mga susunod na balita tungkol kay Curry, Warriors, at sa buong NBA, siguraduhin naka-follow o naka-subscribe ka. Dahil kapag may bagong development sa future ni Stephen Curry, siguradong isa ito sa mga kwentong hindi natin gugustuhing mamiss. Sa ibang balita naman, mula MVP hanggang retirement, ang hindi makakalimutang Westbrook story, isang NBA career ang opisyal nang nagtapos. At hindi lang ordinaryong career ang pinag-uusapan natin. Dating MVP, 9-time All-Star, 9-time All-NBA selection, at ang manlalarong minsang naging simbolo ng triple-double sa NBA. Sa edad na 37, matapos ang 18 season sa pinakamalaking basketball league sa mundo, sinabi na ni Russell Westbrook na panahon na para isara ang isang napakahabang chapter ng kanyang buhay. Pero ang mas interesting dito, hindi siya umalis dahil wala na siyang kayang gawin sa basketball.
Hindi rin siya naghintay hanggang tuluyan ng magsara ang pinto para sa kanya. Si Westbrook mismo ang pumili kung kailan matatapos ang kanyang story. At marahil, iyon ang isa sa pinakamahalagang bahagi ng kanyang retirement. Noong Miyerkules, inanunsyo ni Westbrook na opisyal na siyang magre-retiro sa basketball. Ang announcement ay hindi ginawa sa isang ordinaryong press conference. Sa halip, isang emotional video ang inilabas niya sa social media at ang narration ay ginawa mismo ng aktor na si Michael B. Jordan. Makikita sa video si Westbrook na nakatingin sa mga highlights ng kanyang career. Mga laro, mga dunk, mga celebration, mga sandali na minsan ay tila imposibleng maulit. At habang ipinapakita ang mga iyon, unti-unting lumilipat ang focus mula sa nakaraan papunta sa kung ano ang naghihintay sa kanya pagkatapos ng basketball. Mentorship, foundation, at ang susunod na generation ng mga batang maaaring mangarap na gumalaw at maglaro tulad niya. Pero may isang moment sa video na talagang kapansin-pansin. Tinanong siya ni Michael B. Jordan, "Ngayong pinili mong umalis sa sarili mong terms, ano ang pinaka-pinagmamalaki mo?" At ang sagot? Walang sagot. Hindi nagsalita si Westbrook. Sa halip, pinili niyang gumawa ng sarili niyang maikling mensahe sa social media. At doon niya isinulat ang isang linyang parang pagtatapos ng isang pelikula. Minsan, hindi mo namamalayan na napanood mo na pala ang ending. At pagkatapos ng lahat, tapos na. At ngayon, matapos ang 18 seasons, masasabi nating talagang tapos na ang NBA chapter ni Russell Westbrook. Pero bago natin pag-usapan kung ano ang iniwan niya, balikan muna natin kung saan talaga nagsimula ang lahat. Noong 2008, napili si Westbrook bilang 4th overall pick sa NBA draft. Galing siya sa UCLA, kung saan naging standout player siya at nakasama pa si Kevin Love. At nang dumating siya sa NBA, hindi pa man niya alam na ang career niya ay magiging isa sa pinaka-intense at pinakakakaibang journeys ng kanyang generation. Dumating siya sa Seattle bilang 4th pick, pero bago pa siya makapaglaro para sa franchise na iyon, lumipat na ang team sa Oklahoma City at naging Oklahoma City Thunder. At doon nagsimulang mabuo ang isang grupo na hanggang ngayon ay isa pa rin sa pinakakilalang what-if stories sa NBA history. Isipin ninyo ito, sa isang batang Thunder team, magkakasama sina Russell Westbrook, Kevin Durant at James Harden, 3 future MVPs, 3 players na magiging superstars, 3 pangalan na magkakaroon ng napakalaking epekto sa NBA. At ang pinakamalaking naabot nila, ang NBA Finals noong 2012. Malapit na sana. Pero sa Championship Series, natalo sila sa Miami Heat na pinangunahan ni na LeBron James, Dwayne Wade at Chris Bosh. At pagkatapos noon nagbago ang lahat, si James Harden ay na-trade sa Houston. Doon niya tuluyang nabuo ang kanyang identity bilang franchise superstar at kalaunan ay naging MVP. Pagkalipas ng ilang taon, umalis naman si Kevin Durant papunta sa Golden State Warriors para hanapin ang championship na hindi niya nakuha sa Oklahoma City. Pero may isang player na nanatili, Russell Westbrook. Siya ang naging mukha ng Thunder. Siya ang naging paborito ng mga fans. At siya ang nagdala ng identity ng franchise sa loob ng maraming taon. Sa Oklahoma City, hindi lang siya naging All-Star. Nanalo siya ng 2 scoring titles. Naging 8-time All-Star at 8 beses ding napili sa All-NBA. Pero marahil ang pinakamalaking bahagi ng Westbrook legacy ay hindi lang ang kanyang scoring, ito ay ang triple-double. Sa isang panahon kung saan tila napakahirap gawin ang triple-double ng regular, ginawa niya itong halos normal na bahagi ng kanyang laro. At dahil doon, nabago rin ang perception ng maraming tao sa kung ano ang kayang gawin ng isang guard sa NBA. Hindi lang siya scorer, hindi lang siya passer, hindi lang siya rebounder. Gusto niyang gawin ang lahat. At minsan, iyon mismo ang naging dahilan kung bakit siya minahal ng fans. Pero minsan din, iyon ang naging dahilan kung bakit siya naging isa sa pinaka-pinagdedebatehang player sa NBA. May mga taong humanga sa kanyang intensity. May mga taong pumuna sa kanyang decision making. May mga nagtanong kung sapat ba ang kanyang style para manalo ng championship. Pero isang bagay ang mahirap itanggi. Hindi kailanman nagkulang si Russell Westbrook sa effort. At kung iisipin ang buong journey niya, napakaraming bagay ang pwedeng sabihin tungkol kay Russell Westbrook. MVP, scoring champion, 9-time All-Star, 9-time All-NBA, triple-double machine, Thunder icon,